Sabi ko dati, nakakainggit yung iba na alam nila yung kung ano yung passion nila or yung gusto nila. As you mature, as you grow older, malalaman mo na sinasayang mo yung oras mo. Ang maganda doon sa inuman is yung kwentuhan. And kapag may ginagawa kang isang bagay na nag-i-enjoy ka, you tend to justify it as right. Na-realize ko nga na hindi mo pwedeng tanggapin kung yung bagay na kaya namang mabago. Hindi mo pwedeng sagipin yung taong kaya magpasagip. Don't you think that everything is manipulation? Your religion, government, teacher. Thank you for being here again. Guest ka sa sarili mong podcast. Topic naman natin ngayon is about sa work at saka sa life naman. Work-life balance or Filipino culture natin. Tapos sabihin ng mga nanonood, paano yung mga work lang, walang life? Wala nang life. Well, yun yung nakakalungkot na sa ating mga Pinoy. sa mga Pinoy ngayon. Pero feeling ko hindi lang naman sa Pinoy. Pero Parang iba kasi pag sa Filipino culture. may napakinggan akong isang podcast or isang parang speaker siya dati about dyan. Ang sinabi niya, nagbigay siya ng parang sobrang interesting na kung paano niya dinescribe. Sabi niya, ang average people ngayon is tumatagal ng parang mga 70 to 100, diba? 60 to 100. Sabihin natin, magbigay tayo ng 70 years old. Ang unang-unang ang tanong, sabi niya, ilang oras ka natutulog sa isang araw? Diba? How would you say that you are really living your life? Sabihin natin, average 8 hours. Bawas mo yun sa 8 hours, so ilang hours? Feeling ko nga hindi average yung 8 hours eh. Nowadays. Pero sabihin natin, sa most of the people, diba? Yung tamang tulog. Tamang tulog. 16 hours kang gising. 8 hours kang nagtatrabaho. So may 8 hours ka lang ulit para sa sarili mo. 8 hours nun. Yung minsan, nagpapahinga ka, minsan, kung ano mga pinagagawa mo. Na hindi naman talaga para sa'yo, na hindi naman talaga, you just parang feeding your comfort, diba? You're not really experiencing anything. Ganun niya kasi in-explain, lalo na yung Parang tulog. alam ko yan. Parang hindi ko alam kung same yan yung napanood ko din na clip na sabi niya, after your 9 to 5 job sa araw, what's important is ano naman yung ginagawa mo sa gabi. Yes. Ganun. Kaya sobrang importante na you should have a plan right after maging ka lang ng experience doon. Meaning sa experience is hindi yung parang mismong yung job description mo, hindi yun. Yung experience na sinasabi is experience on how to communicate, to learn about people, diba? And to know about yourself, kung hanggang saan ka talaga, kung ano yung limits mo, kung hindi mo siya na-discover dati, kasi mga Pilipino ganun eh, hindi naman talaga nila alam, even graduate na sila, hindi pa rin nila alam kung ano gusto nila, di ba? Oo. Wala silang kadalasan sa lahat ng 1 out of 10 people na nakakausap ko, isa lang doon, yung may passion siya about sa sarili niya, yung alam niya yung purpose niya, alam niya mismo kung ano yung Gusto niya. Oo, yung gusto niya ginagawa sa buhay niya. For example, ako, kapag tinanong mo ako, musician ako, di ba? And I'm very, very passionate about that. Sa pag-aaral, pakikipag-usap, yun yung talagang isa sa mga gusto ko. And sadly, most of the people, hindi nila alam. Siguro sa akin lang. Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? Experiences mo sa mga tao? Kinakausap mo ba sila? Or natatanong mo ba yan? Kung ano yung mga passionate nila? Hindi. So sa akin kasi tinatanong. Pero pag may mga nakakapag-share sa akin, madalas ko ring marinig. Sabi ko dati, nakakainggit yung iba na alam nila yung kung ano yung passion nila or yung gustong-gusto nila. Meron akong ka-work dati, si Carls. Hi, Carls. Si Carls, sabi niya, parang, nag-work siya, pero hindi niya rin alam kung ano talaga yung, ano nga bang goal ko? Ano nga bang goal ko sa life? Napag-usapan namin yun kasi sa KPI namin. So yun, tapos parang napatanong din siya na, nga, wala rin naman akong goal sa buhay ko. Basta nagtatrabaho lang, parang ganun. Sa una, parang, kapag nagkukwentuhan kayo ng casual lang kasi, it doesn't weigh that much, diba? Parang hindi naman siya ganun kabigat, hindi naman siya ganun kalalim, Pero, as you mature, as you grow older, malalaman mo na sinasayang mo yung oras mo or marirealize mo na sinasayang mo yung oras mo. Imbis na
hinahanap mo yung purpose Doon mo. mo siya malalaman agad, doon mo siya maano agad kapag magkakaroon ka ng realization pag nasa certain age ka na alam mong patanda ka na. Tapos bigla ka maglo-look back, wait lang, anong mga ginawa ko ng mga years na yun? Yes. Ganon. And yun yung pinakamasakit para sa akin, yung tatanda ka na pag nag-look back ka, wala kang ganong experience. Guilty ako doon. Kasi nga, di ba, as ako na ang dami kong na-miss na opportunities dahil sa hina ng loob, sa ganito, ganyan. So, ang na-miss ko is experience. Kaya pag nag-look back ako, may what if, sayang, ganito, ganon. So, and ano yun, regret talaga ng maraming tao. Well, sa akin kasi, Karamihan. sa akin kasi, while growing up, nakita ko sa mga tao, mahilig kasi ako mag-observe. Kahit hindi ko pa alam dati na mahilig ako mag-observe. Ngayon kasi aware na ako na mahilig talaga ako and sobrang observant ko talaga na tao. Pero dati, nung hindi pa, lagi ko nakikita lalo yung bisyo, alak. Oo. And nakikita ko rin sa maraming tao, lalo sa na once you were attached sa isang bagay na yon, ipagtatanggol mo yung bagay na yun. Kahit i-justify mo lang, i-justify. Which is, nawawala yung ano nila. Ako kasi, ayaw ko ng gano'n na nagka-cloud yung judgment ko sa isang bagay. So kapag nag-a-analyze ako ng bagay-bagay, ayoko ng, kahit emotion ko, ayoko ng kasama siya. Kasi nga, nagka-cloud siya, nagiging factor siya para hindi ka makapag-isip ng tama, ng clear. Versus clear talaga yung mind mo, di ba? So, while growing up, alam ko sa sarili ko na baka magustuhan ko to. In the long run, magiging hindrance siya eh. Once na gusto ko nang magtino, once na gusto ko na siyang ayusin yung buhay ko, isa to sa mga pinakamalaking hatak pabalik kasi andun yung attachment mo na sa habit na yun. Mamahalin mo yun eh. Oo. Sabi nga ng mga tao, nakakilala ko, kapag tinatanong ko sila, bakit ba enjoy na enjoy ka sa alak? Hindi nila sasabihin, pangit lasa ng alak eh. Tinry ko kasi dati mag-inom. Sumasama ako sa inuman. Marami ako naging kaibigan, naging circle na talagang nagiinom sila. Sumasama ako doon and gusto ko lang doon yung fun, yung kwentuhan. Pero yung iinom din ako, yung masasabayan ko sila, hindi. Tapos tinry ko, hindi ko talaga kaya. Bukod sa nagre-react yung katawan ko, tapos basta yung ang pangit sa feeling. Sabi ko, anong gusto nila dito? That's, eto yung sinasabi nila. Ang maganda doon sa inuman is yung kwentuhan. Yun, yung kwentuhan. Pero, meron din ako nakitang clip. Dati silang manginginom, silang barkada. Tapos, ngayon kape na lang. Sabi nila, pwede pala to no? Pwede naman pala magkwentuhan ng walang alak. Awing ganon. Kape-kape na lang. Tapos sabi nung isa, hindi, pretito na kasi tayo. Pero totoo pwede naman. Nadja-justify mo lang kasi naging habit niya na naging, di ba? And kapag may ginagawa kang isang bagay na nag-e-enjoy ka, you tend to justify it as right. Alam mo mali, pero dahil nag-e-enjoy ka, dahil gusto mo. For example, nagmamahal ka ng taong, di ba, ginagamit ka lang. Alam mo naman na ginagamit ka lang, gusto mo pa rin. Di ba? Parang hindi ka pa rin makaalis. Kasi you tend to justify things na kahit alam mo mali, na gusto mo, na nakikinabang ka kahit papaano. I-justify mo na sa'yo, na hindi siya mali. Hindi siya tama, pero hindi rin siya mali. Lalagay mo siya sa gray area, sa gitna, which is mali pa rin. Mali, Ganun kasi yung tao. And yun nga, while growing up, nakita ko yun na potentially or possible talaga na ma-addict rin ako doon. Kasi na-realize ko rin nung marami na ako magkakaibigan, halos totoo yung kasabihan kasi na you are what you attract, di ba? You are what you attract. Tapos, hindi ko alam kung ba't hindi nila nare-realize yun. Kasi yung mga Dota days namin, hindi naman kami nakapagkwentuhan sa Dota eh. Pero yung after nun, yung wala kayong ginagawa, hindi kayo nakatutok sa monitor nyo, sa computer nyo, yung kwentuhan nyo, yung tambay moment nyo, yun yung sabi ko, ang saya-saya ng ganito. Kasi kapag may ala kasi, medyo may mga, may mga taong parang sobrang kupal. Lumakalabas yung... May nabibring out yung alak sa'yo na something na sobrang lakas ng loob mo. May one time nga ako na experience dyan. Yung kaibigan ko. May kaibigan ako na kapag nalalasing siya, medyo ma-physical siya. Yung bubuelo ng malayo, malaki siya. Bubuelo siya ng malayo, tapos bigla ka niyang yayakapin or papasan sa'yo bigla. Ganun.
ako, hindi naman ako ganun, hindi pa ako nag-gym nun eh. Talagang tutumba ako, talagang gugulong ako na one time. Tapos may one time siya na ginawa sa akin na parang, yung ginanon niya ako, na bumuelo siya, tapos ginanon niya ako. Well, talusik ako na pagtayo ko talaga, walang sabi, sinapak ko talaga sinapak ko sa mata, dito black eye. Tapos, nawala yung lasing na tapos nakita ng lahat na hindi nila ako pwedeng ganun-ganun. Hindi ko naman sinasadya, parang initial reaction. Initial reaction kasi na tsaka yun nagulat ka rin kasi. Impulse siya. Tapos, parang sasabihin nila, hindi nila control yung sarili nila pag lasing siya. Hindi ako naniniwala na hindi mo control yung sarili mo eh. Parang mas lang kasi, na-overwhelm ka nung feeling na parang good vibe ka. Oo. May na-amplify ang alak sa'yo eh. Na parang minsan tapang. Oo, diba? Minsan, depende. Pero yung iba nga, di ba, pag negative, maoy, nagmamaoy. Ang dami niya. Yung mga maoy. Feeling ko ganun ako kayo doon na inom eh. Ay, maoy. Ko kahit hindi kami inom eh, maoy ka. Ay, hindi yung maoy na pero imagine na lang kung nagiinom ka pa. What yung mga things na kaya mong gawin na ngayon hindi ka nagiinom, ang dami yung capable ka sa ganitong bagay, di ba? Paano pag na-amplify ng alak? Yun, isa sa mga ayaw ko nun. And I was aware while growing up na kasi ako dun lagi ko siyang unconsciously lagi ako nagsisik ng parang genuine conversation sa mga tao. Hindi lang ako basta yung parang kunyari Dota kayo, 'di ba? Hindi lang ako puro Dota, lagi akong nagtatanong ng mga personal na bagay. Totoo yan. Yung yung nagtatry kang yung may kabuluhan. Pero naka-encounter ka na ng yung nagre-refuse. I mean, yung parang hindi interested. Pagka alam nilang palalim ka na. Marami din. Pero sa akin kasi, I don't know if it's just me or the way how I ask people kung ano yung nila. Kasi before ako mag-ask dyan, of course, mag-share muna ako. Kasi most probably, hindi sila comfortable. Lalo sa mga lalaki sa lalaki. So, mag-share muna ako ng sarili ko. Ipapakita ko sa kanila na hindi ako nahihiya sa ganitong klase ng conversation. And plus, magtutropa kayo eh. Diba? Magkakaibigan kayo. Doon nyo talaga makikita. Kung magkakaibigan talaga kayo, kahit na malaman mo yung mga ganitong bagay sa kanya, diba? Yung mga pinagdadaanan niya. And sometimes, yung kaibigan mo, yung barkada mo, they are your escape. Diba? Sa mga problema na yan. Kasi, growing up, hindi ka pa problem solver. Hindi mo pa kayang i-handle. Akala mo, it's, yung emotion na kasama nung na yun. Akala mo, sobrang overwhelming niya. Akala mo, it's parang unbeatable force, di ba, na klase. But, yun nga yung mga matututunan mo na kahabang, while growing up, that all the problems that you encounter has their own solutions, di ba? Hahanapin mo lang siya. Or itatry mo lang ng itatry hanggang sa masolve mo siya. Hindi siya yung tinatakbuhan katulad ng teenager ka. Nakilala ko silang lahat, di ba? Naging comfortable din sila sa akin. Even na yung mga tipong gawin sila ng girlfriend nila, yung ganito yung rason, ganito yung, tama ba na ganyan, na gano'n? Nagrarant lang sila sa akin, pare-pareho kami, na ganyan. Ganon. So, yung friendship namin, yung magtutropa na yon, siguro, hindi ko alam kung ako ba yung i-initiate nun kasi nga unconscious ko siya nagagawa, but I tried to always seek genuine conversation sa amin. So, I think that's why sobrang tibay din ng namin, ng samahan namin, ng tropahan namin, kahit dati pa. Tsaka ang laki na nagagawa nung ganong conversation, hindi lang sa friendship. Kumbaga, sa relationship, sa family, sa circle mo sa trabaho, 'di ba? Sa mga colleagues mo. Maganda yung ganun kasi bukod sa nagkakakilanlan kayo maigi. Ang healthy kapag may ganun na once in a while. And dun kasi sa time na yon, genuine ka pa na klase ng tao. I mean, more on sa authentic side mo ikaw. Kasi ngayon, puro plastikan eh. Mag-open ka ng ganyan sa katrabaho mo. Tapos, after a while, malalaman mo, mababalita mo, alam na nung iba. Oo. Di ba nag-open ka dun sa sa katrabaho mo ng isang something that is personal sa'yo, di ba? Something that is sensitive sa'yo. Shinare mo lang sa kanya. Hindi mo nga in-announce eh. Wala ka namang mic nun. Di ba? Nung kinukwento mo yun. Sugulat ka. Nalaman mo, alam na nung iba. So, red flag siya.
that is the main reason why I shut up. Kasi ako, kapag nag-share ako, genuine ako eh. Talagang wala akong pigil eh, na ano. Na ano mo na din yun, yung ako kasi sa trabaho or kahit saan, parang magnet ako magugulat ako may share sa akin na parang pagka-inisip ko, ba't mo sinishare sa akin yan? Ganon. Tapos, marirealize nila na wala akong masyadong personal na sinishare. I don't trust anyone that easy. Sabi nga nila, how you treat people is the reflection of how they will see you. Yun naman, doon naman magre-reflect yung yung discipline mo or yung genuinity mo as a person. So kapag ka nag-open up sa'yo palagi yung mga tao, nakikita nila yon, nakikita nila na ganito ka klaseng tao. And kapag inaalaw mo naman na nag-open up sila ng ganun, mas nagiging comfortable sila. Naging comfortable na. This is the harsh reality, harsh truth na sobrang hirap makakita ng ganyan. Na mapagkakatiwalaan mo talaga about your personal fans, personal stories. Naano nga ako, kasi yung, di ba, wala na ako sa work ngayon. Na-touch ako dun sa isang ka-work ko na ang haba ng message niya sa akin na, ma'am, simula nung umalis ka, wala na akong, sa'yo lang kasi ako nag-open, pero hindi ko siya handle, hindi ko naging handle sa team ko yun, yung babae na yun. Ang haba na sinabi niya, na-touch ako doon, na hindi ko naman in-expect kasi hindi ko naman siya handle. Never kong pina-feel sa isang tao na kapag may sinishare sa, parang, ewan ko siguro, sobrang inviting lang nung feeling. So, ang sarap din sa pakiramdam na nagbabalyo sa kanila yung opinion mo. Kasi lagi ka nilang tatanungin personal, mapa-work. Ma'am, sa tingin mo ano yung ganito? Or, ate, ano sa tingin mo yung ganito? Ganun. Kasi ganyan, laging tinihingi yung opinion mo. Tapos most of the time, pag babalik sa'yo after few days or few weeks, tama ka nga, yung ganun. Alam mo yon, parang ang sarap sa feeling Sarap na talaga. ganon. Yung impact mo sa kanila. Oo, ang term dyan, di ba, brotherhood, sisterhood, yung mga yon. And most of the time, lalo sa age na 28 pataas or 26 pataas, puro na kasi, parang ang cool nila. Ewan ko, feeling yata nila, maanga sila kapag sinishare nila yung mga bagay na parang, syempre, nag-share to sa'yo, di ba, ng isang personal na bagay, personal na kwento, tapos i-share mo rin sa iba. Nagiging chismis. Diyan din ako nag-iingat eh. Ito pa yung yung inoobserbahan ko sa tao na nakakausap ko. Pag ang isang tao nakakausap ko, more on ang lumalabas sa bibig is pangpupuna sa ibang tao, dun ako nag-iingat. Kasi kung kaya mong gawin sa ibang tao, yung kaya mong gawin sa akin yan. Di ba? Totoo yun eh. Kailangan maging observant ka rin sa mga nakakausap mo. Kasi kung yung mga nakakausap nyo, puro negative yung lumalabas sa bibig, and mostly is yung mga about sa buhay ng ibang tao na sinishare sa'yo na hindi naman na necessary, diyan ka mag-iingat, di mo basta-basta pwedeng pagkatiwalaan yung mga ganyan. And ako sa amin kahit saan, kung sino yung mag-share sa akin, sinasarili ko. Di ba, nag-share tong tao na to sa akin. Tapos yung tinutukoy niya sa akin, nag-share din sa akin. Pero kung ako irresponsible ako na or kung chismosa ako literal na nagsabong na yung mga yun. Pwede kong sabihin dito sa kabila, di ba? Pero kasi, kung ano yung naririnig Respect, mo, diba? sa'yo na lang. Hindi mo kailangan makisali dun sa yun. The mere fact na nag-share sila sa'yo ng something personal, that should earn respect sa'yo. Na you shouldn't share that to anyone else, di ba? Hanggat hindi nila sinasabi. Kung gusto nilang malaman yun, nung kabilang tao, nung isang tao, hayaan sila mag-share, di ba? Hindi na sa'yo. Oo, bakit gusto mo nang gagaling sa'yo yung news? Ba't di ka nag-newscaster, diba? Bida-bida ka. Lahat ng tao ngayon, feeling newscaster, feeling may mic lagi at saka may camera na kapag ka uy, alam mo ba? Yung tapos bubulong pa yan, kahit wala naman talaga kasama. Dalawa lang sila, bubulong pa. Yung kinuwento niya sa akin. Pero minsan, hindi ko alam kung makukonsider. Minsan napag-uusapan din naman namin yung about sa ibang tao. Pero, depende kasi kung paano nyo ba pinag-uusapan eh. Meron kasing iba na, alam mo yung literal na chismis lang. Pero kasi minsan, napag-uusapan namin, ba't niya kaya nagagawa yung ganito? Paano niya nagawa yun? Yung parang nire-reflect mo lang yung kung bakit nagawa ng tao na yun yung ganon. Yung pag-uusapan nyo lang. Anong pinagkaiba sa chismis versus pinag-uusapan nyo lang? Yung chismis na nakakasakit. Kasi may ganun eh. May chismis na hindi nakakasakit, na wala lang. Kung parang may sinabi si, ano ba yun?
mga good Samarites. Akong tawagin. Wala lang, gusto niya lang pag-usapan. Totoo di ba? yun. Totoo yun, di ba? Parang hindi nyo naman mapipigilan sarili nyo na may mapag-uusapan kayong ibang tao. Pero, iba na kasi yung pinag-uusapan nyo, tapos may kinakalat ka. Parang maging chismosa ka responsibly. Ganon. Di ba? Yung parang, sige, may alam ka sa tao na to. Pero that doesn't mean na kailangan mo magkalat ng kwento, iba-ibang kwento. Yes, Diba? totoo yun. And makikita Inisip mo lang, hayaan mo lang, sige, may nakarating sa'yo. Nakarating lang sa'yo, hanggang doon na lang, ikaw hanggang sa'yo na lang, wag na dapat kumalat. Ganon. and makikita mo yun sa mga, for example, sa TV, di ba, yung mga newscasters. Ang pinagkaiba lang naman yan, kung bakit nakakasakit, kasi nagbibigay ka ng feedback. Oo. Negative or positive feedback, wala kang karapatan, wala kang pakialam. Kung may nakita kang isang bagay na public nangyari, pwede mo yun alam mo ba, nakita ko to na ganito yung nangyari, na ganyan yung Pero huwag ka na magsabi ng feedback. Huwag ka magsabi na manggagaling sa'yo. Kasi, kadalasan naman yung mga nakikinig dyan, is chismosa din. Once na nagsabi ka ng feedback, na yun na yun. May ibang version na sila niyan. May ibang version sila. Ipagkakalat na rin nila yan. Tapos Hanggang ikaw pa sa ikaw yung magiging mapapasama. Parang, hindi naman ganun yung nangyari sa akin yan, Parang sabi ko, sino nagsabi sa'yo? Paano sinabi? Ganun, napipikon ako. Hindi ko ganyan sinabi yun. Alam mo ako dyan, ang tekniko dyan. Lagi akong aware dyan. Ito yung isa sa mga nakakatakot kong trait. Lagi akong aware dyan. Magsasabi ako ng isang bagay sa isang tao. For example, nagkukwento ako. Pero iba-ibang term yung ginagamit ko. Iba-ibang term na dinidiin ko kada nagkukwento ko, na paulit-ulit ko siya sinasabi. Para yun yung term na gamitin nyo rin kapag pag kinuwento nyo. It's a psychological, siya. Parang may psychological explanation siya kapag gano'n. Tapos ngayon, kapag narinig ko sa ibang tao, alam ko agad kung sino nagkwento. Kasi alam mo kung kanino mo sinabi yung specific term na yun. Yung term na yun. Alam ko agad kung kanino. Hindi ko na siya tatanungin. Pero kapag hindi ko narinig yung term na yun, tapos paano, saan mo narinig? Paano, hindi ko tatanong kung sino mismo. Kasi hindi niya naman sasabihin yun Sasayang pa ako ng oras. Tanungin mo lang. Paano yung sinabi? pagkakasabi? Di ba? So, alam mo na, matatrack mo agad, Kahit ang deny ng taong yun, alam ko na siya yun. Kasi wala naman ako sinasabihan. Aware ako palagi, specific ako palagi na So, kapag may chismisan sa trabaho, alam ko, iwas ako dito sa tao. Hindi ko na siya, hindi na para para harapin pa sila. Pero minsan, pag nabwisit kasi ako, hindi ko sila hinaharap para mang-away. Hindi ko sila hinaano. Pero minsan, kapag, for example, sobra na, yung, wag ka lumagpas sa linya mo, hinahayaan na nga kita na, bahala ka dyan. Pero yung minsan nakakairita na, yung naapektuhan na ako, na kahit wala akong ginagawa, yung naapektuhan yung mga tao. Pero sometimes kasi, wala rin akong pakialam. Sometimes, the best response is just nothing. Nothing. Kasi Diba? totoo yun Yung, lalo na yung mga taong nagkikreate ng negative about you talaga. Tapos, triggered yan sila pag walang nakukuhang response from you. Parang, totoo yun. Yung parang, ano ka na ginagawa pero wala pa rin response. Diba? And ito, isa sa mga pinaka-ayoko na trait ko naman sa sarili ko. Ayoko man to aminin, pero ganito talaga ako Sometimes, yung hindi pag-react doon, is sometimes that is their chance din para mabawi nila yung sinabi nila. Kasi kapag nag-react ka, kapag kinompronta mo sila, hindi na nila kayang bawiin yun. Kasi nagalit ka na di ba? Pero sometimes, kunyari, nakita lang nila yung isang action mo, di ba? Isang angle nung ginawa mo, tapos ayaw nila, tapos chinismis ka nila. May pagkakataon pang ma-redeem, magbago yung isip nila. Ma-redeem mo yung sarili mo, tapos magbago yung isip nila. Siyempre, may intindihan mo. Dapat intindihin mo kasi nga, yun nga lang yung pinagbasihan niya. Kaya, naisip niya to. Naisip niya yun. Okay. Sige, so ito naman yung gagawin ko ngayon. To redeem that, from that situation, di ba? And then, etong person na to, dahil hindi mo siya kinompronta, meron din siyang pagkakataon na magbago yung isip niya. Okay. So, nung nakita ko pala siya nung nakaraan, baka galit lang siya. Nakita ko siya Pagod nakaraan. lang pala siya nun. Baka ganun Hindi lang. naman pala siya ganito. Baka napagalitan pala siya, kaya siya Nangyayari medyo sa akin mainit yan ang ulo. Nagkakaroon ako ng judgment sa tao and then nakakita ko ng different angle or different scenario na, Mali ka pala, di ba? okay, hindi naman pala. Ikaw pa yung judgmental, di ba? Kung nag-react ka pala nung nakaraan. Nangyayari sa akin yun na pero dahil nga, kumbaga, tawagin na natin na minsan magbibigay ka ng benefit of the doubt sa tao. Ganon. Yes. But at the same time, it's another level of maturity rin naman kasi sa'yo. Di ba? Hindi ka nag-react. So, parang yun nga, binigyan mo siya ng chance para mabago para yung benefit of the doubt, niya talaga, magawa niya or mapatunayan niya talaga yung doubt niya is malinaw. Di ba?
And para naman sa'yo, sa POV mo naman, is kailangan mas mag-rise up ka dun sa issue na yun na ikaw yung mas mature na nagbase lang talaga siya dun So dapat hindi ka ma-offend, dapat hindi ka hindi ka maapektuhan kasi kapag naapektuhan ka again, whenever you are fighting or whenever you are in an argument with someone, wala talagang panalo dyan. It's just magsasabong lang kayo. Mukha lang siyang panalo kasi wala nang masagot yung isa. Pero nagka-offended lang talaga kayo Parang nagkasiraan lang kayo ng Walang sense talaga. Pero kapag mali talaga siya, yun yung talagang may panalo. Yung tipong may pinaglalaban talaga siya na hindi naman talaga tama. Diba? Ma-add ko lang, sobrang busit ako sa mga tao na Magchismisan tayo. siguro, hindi, kasi, pero syempre hindi tayo magne-name drop. Naka-encounter kasi ako nung tao na, alam ko na nakukwento ko to sa'yo Hindi ko alam kung hindi siya aware na mali na yung ginagawa niya. Like, di ba, kinonfront mo na, sinabi mo na ito yung mali mo. And then, that person refused to, parang feeling ko mas malaki na lang yung ego niya, pero alam niyang tama ako yung sinabi ko. And still, you continue to do these things, you continue to mag-attitude ng ganito. Visit ako dun sa mga tao na, hindi mo, yung kinokorek mo, pero sila pa yung may ganang, ganon, like, sobrang, ewan ko, doon ako mabilis mapikon. Hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Like, doon ako napipikon, sasagot pa ng sasagot na mali ka na nga, hindi mo na kailangan sumagot. Ang kailangan mo lang mag-sorry ka kasi ginawa mo to. Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, palagi ako may parang visualization of, I'm always parang 3 steps, 4 steps ahead of the normal people. Kasi mahilig ako mag-plan, mahilig ako analytical ka masyado Oo, sobra. So, sometimes kapag may mayabang nasa circle ko, hindi ko sila inaano wala akong pakialam. Basta ako, ipapakita ko lang or ire-reflect ko lang na hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Ganon. Pero hindi ako magsasalita. Magganyan ka lang, pero wag mo sa akin yan gagawin. Wag ako. Ganyan. Totoo yun. So, kasi, sooner or later, may mapipikon sa kanya and magre-reflect sa kanya yun. And kapag nandoon ako sa circle niya, makukumpara siya sa akin. And kapag nakumpara siya sa akin, marirealize niya na pwede naman pala akong maging nang hindi ko to sinasabi. Pwede naman pala akong, kasi kapag may comparison between right and wrong, di ba? Marirealize nyo kung sino yung wrong, kung sino yung right, di ba? Hindi ko sinasabi na tama ako palagi. Ang sinasabi ko, huwag kang mayabang. Huwag mo lang, kapag ka may pera ka or kapag ka may gantong bagay ka, hindi mo kailangan sabihin lagi, na kahit wala... Parang may katrabaho kang ganyan na nasabi sa akin. Ganyan, kahit wala namang, hindi naman yun yung pinag-uusapan niya, isisigit mo siya. Kilala ko na kung sino yan. Isisigit mo siya dahil nga mayabang ka talaga. Pero okay lang yun. Para sa akin kasi, I kinda try to view them as confident lang. Confident sila sa sarili nila. Over naman kasi. Overconfidence kasi, nagiging arrogance ni. Pero sa akin, kasi lalaki naman ako. Wala, normal sa mga lalaki. Lalaki, yung arrogante. Pero dapat, ka rin. I mean, hindi ka... Feeling ko kung magiging mayabang ka, dapat kaya mong panindigan. Yun. Hindi yung yabang na halimbawa, nagyabang ka ng ganito, wala ka naman pala niyan, ba't mo niyayabang? Yun yung ayoko Pero kung kaya mo magyabang at napanindigan mo yung kayabangan mo, pwede pa. Ganon. Ang ayaw ko rin kasi sa mga mayayabang is yung kaya lang, ang ipagmamalaki lang kasi nila sa akin. Tignan mo kung bakit galit sa akin rin yung minsan yung mga mayayabang. Kasi ang kaya lang nila ipagmalaki is brand, hindi yung sarili nila. Magkumparahan tayo ng sarili, ng kung paano mag-alaga ng sarili, kung paano yung lifestyle, kung paano disiplina sa sarili mo. Kasi again, the greatest form of self-love is discipline. It will always be discipline. Tapos, ikaw, ang brand ng motor mo, pagmamalaki mo sa akin, brand ng ang pagmamalaki mo sa akin, damit mo na. Kung ikaw, anong laman mo? Diba? Ganon. Tapos, ano ka as a man? Ganon. Tapos, hindi mo alam kung paano mag-handle ng relasyon, yung girlfriend mo nag-cheat sa'yo, tapos kayo pa rin, mga ganong klase ng, I mean, mentality is always gonna be kaya kapag nagkaroon ng comparison, kapag nagkaroon ng, for example, competition, lahat sila tiklop. Everyone is great.
kapag hindi sila pagod, kapag hindi sila under pressure, kapag hindi sila sobrang stress. Pero But- when pressure comes, Yes, your true self will come out, 'di ba? Kung sino talaga. Champions are totoo yan champions are champions because they didn't stop. They didn't quit nung pagod na sila, hirap na At sila. saka it's dun mo makikita Resilience. kung sino ka talaga, kung paano ka magre-react sa mga negative na situation. Meron akong basta hindi na ako mag-name drop. Etong tao na to, alam mo yun, that person refused to, imbis na may matutunan ka dun, parang ang dating pa sa'yo, i-blame mo yung ibang tao, ikaw na nga yung may mali dun. Ikaw yung responsible, yung accountable dun sa nangyari na yun. Lalaki ba babae? Basta, Is Paano? he or she affecting you directly? direct. Nagkaroon na rin ng, yung direct, may nakwento ako sa'yo na na, So again, katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, kapag ka pero direct siya sa'yo, hindi na naulit yun. kapag Kasi nga, direct siya sa'yo, i-address mo. Kasi you don't take in-address ko disrespect, agad yun. diba? Pero kapag hindi naman siya, sa'yo, hindi naman mismong ikaw yung, niya, you can just simply reflect. Kasi magkukumpara talaga kayo and masakit sa kanya yun. Kapag nagkaroon na ng feedback. Bakit si, ganto? Bakit ikaw ganyan? Hindi mo ba siya pwedeng gayahin? Hindi mo ba siya pwedeng, tignan mo yung team niya, ganyan. Tignan mo yung niya, ganyan. Ayun, yun yung ibang That's enough. kino-compare nila ako lagi doon sa tao na yun. That's enough. And sobrang sakit mo sa kanya. And magkakaroon siya ng galit sa'yo without even having genuine reason. Kung bakit siya galit sa'yo, di ba? It's Parang just the mere inis lang fact siya na kasi hindi niya matanggap na ganito. kasi yung mga ganyan, mga mayayabang, kadalasan niya sobrang laki ng ego nila. The ego is bigger than themselves. Oo, di ba? totoo. So, kapag, yun kasi yung delikado, kapag yung ego mo mas malaki, yabang yun. Oo, Hindi yun confidence. Feeling nila, yung ego yung nagpapagwapo sa kanila, nagpapaangas sa kanila. No, it's not that. It should be, yung ego mo dapat controlled. Hindi yun nakikita sa'yo. Dapat kapag dinescribe ka niya, personality mo yung nadidescribe niya, hindi yung attitude mo. Minsan, kapag ka, for example, nag-uusap tayo ng ganito, there are gonna be comments na parang, wow, perfect. Ganyan. Oo, meron yan. Perfect ko. Dito na. Pero if you, sa akin kasi, in how... Isa pa yun. Ayoko ng mga ganun tao. Wow, perfect ka. Parang, instead na may matutunan ka dun sa sinasabi ng tao, parang ikaw na ka na, perfect mo naman. Parang, di ba? Kailangan mo maging perfect para tumbato ng tama. Para Ayun, respeto ng yun tama. nga. Di ba? And sa akin din naman kasi, I am parang, mahirap kasi ako hanapan ng butas. Di ba? Doon nga sa dati kong job, yung naging supervisor ako doon. So, most of the time, hindi ako nakikihalubilo. Kasi alam ko na kapag nakihalubilo ka, that attachment will develop. Kapag na-develop yon, you need to accept regardless of their attitude, their character, kung ano yon. So, you're just gonna take their, parang shitty attitude sa'yo, di ba? Kasi kaibigan mo, yun ay magiging rason mo. Kasi kaibigan mo, kailangan mo siya tanggapin. Kasi kaibigan mo, ganyan, blah, blah, blah. Hindi ako ganun. I screen first before ako mag-accept. Kasi yung iba, accept before they screen. Diba? And hindi mo na pwedeng i-screen yun. I-accept mo na eh. Just like in the relationship, sinasabi nila palagi na dapat, kapag mahal mo, tanggapin. Hindi. Oo, totoo. Na-realize ko nga na hindi mo pwedeng tanggapin kung yung bagay na kaya namang mabago. And masarap siya pakinggan. And almost na para siyang, it sounded like unconditional love. Diba? Pero, opposing side, hindi pa mas okay na parang baguhin mo yung sarili mo kasi mahal mo to. Diba? Hindi yung dahil mahal mo siya, kailangan mag-adjust sa sayo. Diba? Maturity is about adapting, diba? About adapting change. Learning. Diba? Improving. And it's just sad na dahil magkarelasyon sila, dahil hindi sila nag-iisip sa mga desisyon nila. May tropa nga ako na hindi siya mahilig magkwento sa akin. Pero dahil tatlo kami magtotropa, paikot yung impormasyon. So, yung isang tropa ko, niya din parang first girlfriend niya rin daw. Ganun siya kapag first girlfriend mo, parang mas pinapahalagahan mo yung emotions, yung memories nyo, than logical thinking, di ba? Kahit magkaipit-ipit ka dyan, kahit na, alam mo yun, you're trying to save the relationship, but you will most probably drown with it. Hindi mo pwedeng sagipin yung taong kaya magpasagip. Yan. Kung feeling niya, mas marunong siya sa'yo,
ikaw yung lifeguard, ikaw yung marunong lumangoy, mas feeling niya, hindi siya nalulunod, hindi iwanan mo. Diba, bida-bida ka. Kaysa, ihataan ka niya, pareho kayo malunod. So, it's just, parang analogy lang nung relationship. Pero yun nga, if bibigyan ka ng choice ng mundo, alis ka dyan, focus ka sa sarili mo, or continue and experience the same thing over and over. Diba? Kapag ang sagot mo is kung may choice lang, tama yun! Diba? Kasi hindi mo na maiisip yung kumali. Diba? So, nakakalungkot lang na hindi na siya makaalis dun sa, sa relationship niya kasi nagkautang-utang na and marami na silang na-invest, marami na silang, not addressing the main issue which is, diba? Hindi, wala nang napupunta sa sahod niya, sa sahod siya. Allocated na lahat ng niya. And itong taong to, kapag nagla-lunch kami, lagi lang siyang tulog. So, sometimes kami dalawa magtropa. Tatlo kami, di ba? So, pagka kami naman yung magkasama nung kabila, nag-uusap kami, tara, libre natin siya, Tara, kaya, ganyan. Kayo na mag-i-initiate. So, ganun yung ginagawa namin, kaya kami. Minsan naiiya sa isa na ayaw niyang magpalibre or hindi siya... May ganun kasi yung parang feeling nila, ayaw nila nang kinakawaan sila, wag mong gawin sa akin. Hindi naman sa kinakawaan, magkakaibigan eh. Di ba? Magkakaibigan eh. Natural na... Pero ako, ewan ko, ganun ako nung college ako, meron ako kaming, 4 lang kami, tapos pag halimbawa yung ganito, sabi niya, no, hindi, yan, kasi ayoko nang ako lang yung kakain, ganun. Parang feeling ko, hindi ko alam kung pride yun, pero kaibigan ko siya. Ayoko lang na parang, parang ayoko yung parang kinakawaan ako or something, ganun. Pero gets ko naman na gusto lang nung kaibigan ko na yun na, hindi, kumain ka din, ganun. Ako, kapag for example, ililibre ako. Ako pipili ng ililibre mo sa akin. Nakakapal yung mukha ako eh. Kasi para sa akin, kaibigan eh. And sometimes, it's just disrespectful to refuse something from someone na genuine yung gusto. Yung kasi na yan, hindi pa naman ganun kalalim eh. Siyempre, pagka yung bago-bago pa lang, andun pa yung hiya. Pero siyempre, pag best friend mo, yung makapal lagi mukha natin sa mga best friend natin. Alam mo ba, diba? nung pagpasok ko ng leadership, sometimes, etong bagay na to, ina-abuse siya na sobra-sobra. Nung pagpasok ko sa leadership, ang unang-unang tinuro sa akin, get their buy-ins. Meaning, kailangan magkaroon sila ng utang na loob sa'yo. It's a psychological tactic, strategy. Kailangan makuha nila yung tiwala mo. I was so against ako dun sobra. Pero hindi siya genuine Pero tactical kasi siya, leadership siya. So sometimes ganon. Pagka kasi inisip mo na lang siya, just to get their buy-in. Is talagang plastikan siya. Pero if you genuinely parang genuinely invest yourself, invest your efforts dun sa taong yun, genuinely ka rin ibibigay yun, di ba? Hindi siya strategy lang, hindi siya tactic lang para makuha yung buy-in nila. If you really invest yourself, it's gonna be a genuine result back sa'yo. So, ganun yung ginawa ko. I am so against about na ginagawa nilang or ina-abuse nila yung ganung reality or yung truth na yun. Na porket ikaw yung leader, ganito lang gagawin mo. Parang, do not attach your emotions on your strategies. Parang silang, kailangan itrato ko sila na gamit. Oo. Ito yung function nila. And dapat mag-stay sila dyan sa function na yan. Which is, hindi mo naman pwede gawin yung tao yan. That is why na nagkagulo-gulo yung, sobrang, ang pinakamahirap sa leadership is yung people's management. Kasi nga, hindi mo iniintindi, pinipilit mong gawing tool yung mga tao na hindi naman talaga sila tool. Diba? Bakit ito nagpe-perform ng ganito? Bakit ito hindi? Yung doon palang butas ka na eh. Bakit pare-pareho ng capabilities yan? Pare-pareho. Kaya nga, tinuturo nyo sa amin. Nung naging leader ako, syempre may training ako. Tinuturo nyo na may iba't ibang learning phase. Learning phase at saka kinds of learning. 'Di ba? Merong visual, may auditory kind of learning. Tapos yun nga 4 'yon. So doon pa lang ibig sabihin magkakaiba na yung learning capability ng bawat tao. So yung the mere fact na ginagamit nyo silang tool, hindi talaga siya uubra. Diba? Hindi ko alam kung nare-realize ba nila yung tinuturo nila sa akin. Pero syempre, as
a student, I need to follow. Oo. Diba? Hindi naman ako pwede magbida-bida rin doon. Parang mali naman yung sinasabi mo. Diba? Hindi pwedeng sabihin yun. You're a student, be a student. Oo. Diba? A good follower will always be a good leader. Diba? So, regardless of who's you're following, you need to pick up as much as possible. Hindi mo naman kailangan maging replica niya. Diba? You just need to pick up as much as possible. Ang leader ko is yung pinaka-ayaw ng lahat ng tao. Pero ako yung pinaka-gusto naman ng maraming tao. Because I just pick up things na nagme-make sense sa akin, na applicable sa personality ko or sa character ko. Like, yun nga, yung buy-in, it was first parang strategy lang to get them and to use those people. Pero para sa akin, I can get this with genuine intentions, diba? So yun yung ginawa ko, and always naman, luckily, fortunately, nakita ng tao yun, nakita ng mga tao ko na it was a genuine sa kanila approach. Relationship. So, ang nangyari, genuine din yung balik sa akin. Kaya nga nahirapan umalis din, di ba? Sobrang hirap umalis doon. Sobrang natouch ako doon yung pinost mo na kasi binigla mo rin sila ng episode.